Naku po, matindi ho ang sinapit ng ating kasalukuyan, Pangulong Bongbong Marcos. Himalang nakaligtas sa tangkang pagsuntok ng mga bodyguard ng Prime Minister, Presidente ng China. Aba, ay anak ng katakot-takot. Paano nangyari yun? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto. Hindi ito fake news. Uunahan ko ho kayo. Dahil mismo ang ating kagalang-galang mahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, ang nagsiwalat, ibinulgar na siya ay natakot mismo sa kanyang sinapit dahil mismo bodyguard ng Prime Minister, Presidente ng China. Aba, usapang suntok, mga kaibigan, ng bodyguard. Anak ko po, ayan o ang nangyari. Pakilike-like mo ang video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Please subscribe. Maraming salamat po. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay kababalik lang ho galing sa APEC Summit. Mga matataas na opisyal, presidente, prime minister ng iba't ibang country ang kanyang nakasalamuha at kamiting, mga kaibigan. Subalit sa hindi naakalang pangyayari ay ito, hindi ho ito fake news, pangalawang pagkakataon na binabanggit ko. Kaya mas mabuti pa, samahan niyo po ako. Panoorin, pakinggan hanggang dulo ang vlog na ito. Tingnan niyo dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Bumalik ko ng Pilipinas ay ang dami yung maganda na kapakipakinabang ng taong bayan. Ay si Sara Duterte ho, pag pumasyal ho, gamit ang kaban ng pera ng taong bayan, pagbalik ho ay nagwawala. Yan ho, kailangan ng talagang sa pagamutan yun, Sara Lustay ito muna ang bigyan natin ng pansin kung paano natakot na si ating Pangulo dahil maraming bodyguard maraming bodyguard ng pinuno ng China. At hindi naman lingid sa inyong kalaman ay may hidwaan ang China at ang Pilipinas dito ho tinatawag na West Philippine Sea. But anyway, ito po ang complete details, mga kaibigan. Ang hirap ng only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga. Kita niyo ho, mahirap lapitan, maraming bodyguard. Yan po ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na nagpapaliwanag ho dito sa tangkang pagsuntok sa kanya, mga kaibigan. At siya po ang nagsiwalat, mga mahal kong taga-subaybay. Ito ho. We're held in, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap na pita. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But, maliwanag po, mga kaibigan. Ang sabi ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, noon siya tangkang lalapit sa leader ho ng China, na si Xi Jinping, ay natakot siya. Dahil maraming bodyguard ho, mga mahal kong taga-subaybay. Ayaw naman niya ang pilitin. At ang sabi nga niya, ay baka siya ay suntukin. Ulitin ko ho, maliwanag, mga kaibigan. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap na pita. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end... Maliwanag na maliwanag. Kaya inulit ko, mga kaibigan. Iyan ho ang nangyari sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na naganap dyan sa APEC Summit, mga kaibigan, na nagkaroon po siya ng pagkakataon na ikangay kamayan, pero hindi po niya nakausap tungkol sa mga ibang agenda. Ay nakita naman po natin, kung kayo updated sa mga balita, ay nagkamayang ho ang leader ng China at ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at kinongratulate niya. But wala pong ibang pinagmitingan tungkol sa West Philippine Sea. Dahil ang sabi pa nga dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mahirap lapitan itong
leader ng China dahil napakadaming bodyguard. Ayaw daw niyang pilitin pa na ika nga po'y makausap dahil baka siya ay suntukin pa ng bodyguard. Ito pa, muli kong ulitin mga kaibigan para mas malinaw. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap na pita niya. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako pumapati. Diba? Baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair for 2000, for the following APEC. And I hope to do a good work together with you. That's it. Mabilisan lang Mabilisan lang talaga. Ayun, mabilis ang pangyayari mga kaibigan. Napakabilis na pangyayari. Napakaliwanag ho. At hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Kung nasabi ho natin, mga mahal kong taga-subaybay, na itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay natakot sa suntok ng bodyguard ng leader ng China. Yan ho ay mismong galing sa kanyang bunganga na isiniwalat na mabilisan. Bagamat to, disclaimer lang, mga kaibigan, yan ho ay pabiro na paliwanag ng ating kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Pabiro lang ho yun na sinasabi, ba't ginagalang ho? Ginagalang ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung bakit hindi siya, kahit presidente siya ng Pilipinas, ay hindi direct na makalapit dito sa leader ng China, Xi Jinping, dahil dito nirerespeto niya ang mga bodyguard na mahigpit ang ika nga po'y pagbabantay sa leader ng China. Kaya't nasabi niya yon, ayaw niyang pilitin ang mga bodyguard na matagal silang mag-usap dahil nga baka siya ay suntukin pa. Yan ho ay pabiro mga kaibigan na ikangay sinabi ng kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Pinapaliwanag ko sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, dahil maraming kumakalat na isyo, lalo na ang mga vlogger nitong si Saramaw Pusit Lustay Duterte, na pinapakalat ho nila na nagalit ang leader ng Pilipinas at akmang susuntukin. Hindi ho mga kaibigan, walang nangyaring ganyang panununtok ng bodyguard ng leader ng China sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Yan ho ay pabirong sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maganda ho ang result. Mga kaibigan, umuwi ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating Republika ng Pilipinas galing sa APEC Summit. May dala-dala ho siya na positive na ika nga po'y kung ano ang naging pag-uusap nila doon na kapakipakinabang ng taong bayan. Mga kaibigan, yan ho ay mga investor at kapayapaan na tumutulong sa Republika ng Pilipinas, pinansyal at ika nga po'y suporta sa ating country. Di po ba? Napakagandang pakinggan. Babalik ang isang mataas na opisyal ng ating Pilipinas na ang dala ho ay kabubuti at kapakipakinabang ng taong bayan. Bakit tingnan nyo ho, itong si Sara Lustay Duterte, pag dumating ho ng Pilipinas, galing ho sa ibang country, ang gagawin ho niyan ay manira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. May dala-dala ang mga fake news, mga kaibigan. Bagamat hindi na ho pinapansin, kaya lang ho, kailangan dalhin na ho talaga yan. Si Sara Lustay Duterte sa pinakamalapit na espesyalista na albularyo para patingnan ang tunay na laman ng kaisipan. Maliwanag ko, alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Huwag kayong maniwala ho sa nagpapakalat na susuntukin talaga. Hindi ho, biro lang ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan po natin ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan.